Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang galit na Honas ang ipinapakita sa atin ng ating unang pagbasa. Galit. Galit siya dahil hindi tinuloy ng Panginoon ang pagwasak o paggunaw sa Ninive dahil sa pagiging makasalanan ng mga tao rito. Kung matatandaan po natin, ang kwento kahapon, continuation po, ang kwento po kahapon, pinangaralan na ni Jonas ang mga taga Ninive dahil ito ang utos ng Diyos. Kahapon, inutusan siya na pumunta sa Ninive at mangaral kasi sobrang makasalanan na ang mga tao. Sabi nga, suko ang langit sa kanilang kasalanan. At ganun ang ginawa ni Jonas. Pumunta sa Ninive at sinabi, binalaan sila na gugunawin ng Panginoon ang kanilang lugar sapagkat labis-labis ang kanilang pagkamakasalanan. Dahil sa kanyang pangaral, nagsisi ang mga tao. Nagbalik loob sa Diyos. Kaya naman sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos, dahil sila ay nagsisi, hindi na niya itinuloy ang paggunaw sa kanila. At ito ang ikinagagalit ni Jonas. Kalain mo yun, no? Sa totoo lang, dapat masaya si Jonas dahil sa kaniyang pangangaral, nagbago ang mga taga Ninive. Dapat masaya siya, nagdidiwang siya dahil kung hindi dahil sa kanya, di sana nagunaw yung mga tao. Dahil mula sa pagiging makasalanan, nagbalik loob ang mga tao. At yan ay dahil sa pangangaral ni Jonas. Dapat masaya. Ngunit nagagalit si Jonas dahil iniisip niya na dapat ang habag at awa ng Diyos ay para lang sa mga Israelita at mga Hudyo. Hindi kasama doon ang mga taga Ninive. Kaya galit na galit si Jonas kasi dapat sa amin lang yung awa ng Diyos. Kami lang ang kinahahabagan ng Diyos at hindi kayo kasaling mga makasalanan. Kaya dapat lang naparusahan kayo. Yun ang mentalidad ni Jonas. Kaya pala noong Lunes, magkakadugtong simula nung Lunes yung kwento, kaya pala nung Lunes, nang unang utusan si Jonas ng Panginoon na mangaral sa Ninive,
hindi niya sinunod. At sa halip, nagpakalayo dahil ayaw niya. Ayaw niya na mapatawad ang mga taga-Ninive. Dahil para sa kanya, dapat lang silang parusahan. Ganyan ang mentalidad nitong si Jonas. Kapag kung minsan, hindi ba, ganito rin ang ating mentalidad. Ganito rin tayo mag-isip sa mga makasalanan o sa mga nakagawa ng labis-labis na kasalanan. Hindi natin sila gustong kahabagan o kaawaan. Ayaw natin silang mapatawad. At ang mas masakit, iniisip natin, karapat-dapat lang silang maparusahan. Diba? Kaya nga naiisip natin, diba? Oh, buti nga sa kanya. Kasi ganito siya. Oh, dapat lang sa kanya yan. Kasi itong nagawa niya. Oh, kung minsan ganun tayo kalupit. Yung tayo, ayaw maawa. Ayaw mahabag. At ayaw magpatawad. Kasi pakiramdam natin, dapat lang, nararapat lang na siya ay maparusahan. Gaya ni Jonas, na turingang tagapagpangaral. Ibig sabihin, alam niya na mahabagin ang Diyos. Ngunit ayaw niya na mapatawad ng Diyos ang mga taga-Ninive. Dahil para sa kanya, dapat lang sila ay maparusahan. Kaya nga ang tanong sa kanila ng Diyos o ang tanong sa kanya ng Diyos, anong ikinagagalit mo? Dapat ka bang magalit? Magandang tanong yan sa atin, sa mga galit na galit po dyan dahil sa kasalanan. No? Anong ikinagagalit mo? Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang panalangin itinuro ni Jesus na mas kilala bilang Ama namin. Sa panalangin ito, ipinapakita ang habag at awa ng Diyos, kung saan tuwing dinarasal natin ito, hinihiling natin na mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Sundin ang kanyang kalooban. Bigyan tayo ng makakain araw-araw. At patawarin tayo sa nagawa nating pagkakasala. Gaya ng pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin. Kung hindi ka marunong magpatawad, itong panalangin ito, hindi para sa iyo. Kung malupit ka sa iyong kapwa, itong panalangin ito, hindi mo dapat dasalin. Kasi ito'y humihingi ng awa at habag sa Diyos. Kung hindi ka marunong maawat mahabag, wala ka ring karapatang humingi ng awa at habag sa Diyos. Ito po ang pinapaalala sa atin ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus, na ang Diyos ay mahabagin at maawain. At ang awa at habag ng Diyos ay para sa lahat ng humihingi, nagdarasal at nagmamakaawa. Walang pinipili at walang hindi pinapansin. Dahil ang awa at habag ng Diyos ay para sa lahat. Mga kapatid, sa lahat ng nagkasala at nagkamali, tandaan, ang Diyos kailanman hindi namili. Pantay ang kanyang habag at awa, lalo na sa mga taong marunong magmakaawa. Kaya't walang dahilan para tayo ay maging malupit, dahil ang Diyos, pagdating sa habag at awa, hindi kailanman nagkait. Amen.